It's showtime, apektado pag wala si Vice Ganda. Yan at iba pang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Lunes, October 7. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakifollow nyo na rin ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So yun nga mga parokya, may nabasa tayong write-ups ng Philippine Star patungkol nga sa It's Showtime kung saan sabi dito ay apektado daw di umano ang noontime show ng ABS-CBN kapag wala di umano ang main host nito na si Vice Ganda. Well mga kaparokya, agree naman po tayo sa write-ups na to ng Philippine Star sapagkat alam naman po natin na si Vice Ganda ang siyang mukha talaga ng nasabing noontime show. At kapag wala ang mukha nito, malamang hindi siya ganun kasayang panoorin. Like example mga kaparokya sa Itbulaga, kapag wala ang isa sa Tito Vic and Joey or si Jose, ay hindi siya masayang panoorin. May konting ikikwento lang po ako mga kaparokya. Dati kapag nanonood ako nang wala si Bossing Vic Soto, pakiramdam ko hindi masaya ang Eat Bulaga. Lalo na yung kasagsagan ng Bulagaan back in 2004 to 2006 something mga parokya. Talagang nagmamadali pa ako galing sa school. Mapanood ko lang ang Bulagaan kasi grabe ang duo nila ni Jose Manalo that time. At dun ko nakita na nagpakakengkoy si Bossing Vic Soto. Even sa Pinoy Henyo, Laban o Bawi, at sa One for All for One. Kapag wala ang isa sa Jowa Pau, feeling ko ay hindi ganun kasaya ang Eat Bulaga. Kaya yun nga mga kaparokya, tulad ng sabi ko, si Vice Ganda kasi ang mukha ng It's Showtime. Siya yung main ingredient ng nasabing noontime show ng ABS-CBN. At may malaking hatak ng viewers talaga si Vice Ganda. Milyon ang fans nito. Well, tulad sa online viewership ay hindi nila naaabot ang 100,000 daily average views nila. At talagang hirap nga na makakuha ng 80,000 views sa kanilang main YouTube channel, which is kapag nandyan si Vice Ganda kahit papaano ay naaabot nila. At di lang views, kundi pati na rin ang ratings. Talagang bagsak or let's say mababa ang ratings nila. Mga parokya, matatandaan na 7.5% lang po ang pinakamataas na ratings ng It's Showtime in the past few days. Which for me is not good. Well mga parokya, kahit naman nandyan si Vice Ganda, hirap sila kahit man lang makakuha ng 8% TV ratings. Kaya para sa akin talagang hindi maganda para sa It's Showtime yon. Kahit nga ang main TV network nila ay apektado dahil hindi makaalis sa 5% ang ratings nito. Nito ngang ratings last October 1, 0.6% lang ang pagitan ng dalawang main TV network ng dalawang noontime show. Imagine ikaw ang pinaka-wider reach at malakas at maayos na signal. Or sabihin natin pinakamalaking TV station sa bansa, pero 1 or 2% lang ang inilalamang mo sa katapat na TV network. For sure, GMA management is not happy about that. Anyways, malaking bagay talaga para sa akin na nandiyan ang main host nito ng It's Showtime, even sa Eat Bulaga na Tito Vic and Joey at si Jose Manalo. Kumbaga, mawala man ang ibang host, umabsent man, basta nandyan si Vice ay okay na. That is only my opinion. Kaya mga parokya, pakicomment naman po kung anong masasabi nyo sa write-ups na to ng Philippine Star. Samantala punta tayo sa highest views online ng dalawang noontime show last Saturday. Sa oras na 1:02 PM, ang sa segment na Gimme 5, ang Eat Bulaga ay may 95,000 highest views. At ang It's Showtime sa oras na 1:16 PM, sa segment na Kalokalike, sila ay may highest views na 69,000 viewers. So, see what the difference mga kaparokya. Yan ang epekto kapag wala si Vice Ganda. We all know naman if Saturday edition ng mga noontime show ay special episode yan sa kanila. But in that time, mga parokya, ay mukhang naging ordinaryong araw lang po ang highest views ng It's Showtime, which is unusual. Meaning talagang apektado ang views ng It's Showtime without its main host. So dito ang Eat Bulaga ay nakuha nila ang kanilang daily average views na 80,000 at ang It's Showtime ay hindi nila na-meet ang average views nila na 100,000.
And the whole week mga kaparokya, dinomina ng Eat Bulaga ang highest views natin na ginagawa natin mga kaparokya dahil buong linggo po silang nakaabot doon. Kabaligtaran naman po ng katapat nito. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.6 million followers at sa It Showtime naman po na may 18 million followers. So as of 12:38 PM ang It Showtime po ay may kasalukuyang segment na showing Bulilit. So hanapin po muna natin ang live ng It Showtime. So saglitan lang po mga kaparokya. Yan. Para naman po sa Eat Bulaga sila po ay may kasalukuyang segment na Sugod Bahay mga kapatid. So dito makikita natin mga kaparokya ang It Showtime po ay may 6,300 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 3 or 4,000 live viewers. So again as of 12:39 PM ang It Showtime po ay may 6,300 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 4,000 live viewers. Mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel at unahin po natin ang Eat Bulaga. Under po yan sa TV5 Philippines na may kasalukuyan subscribers na 2.04 million. At para naman po sa It Showtime, under po yan sa GMA Network YouTube channel na may kasalukuyan subscribers na 36.6 million subscribers. So as of 12:39 PM ang Showtime under GMA po, sila po ay may 16,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 20,000 live viewers. So again as of 12:39 PM ang It Showtime under GMA po ay may 16,000 live viewers at ang Eat Bulaga under TV5 ay may 20,000 viewers. Mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show. Para po sa It Showtime, under po yan sa ABS-CBN It Showtime na may 2.39 million. At para naman po sa Eat Bulaga under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may kasalukuyang subscribers na 1.12 million. So as of 12:40 PM ang It Showtime, sila po ay may 59,000 live viewers or 57,000 live viewers. Ang Eat Bulaga naman po sila ay may 72,000 live viewers. So again as of 12:40 ang It Showtime po ay may 57,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 72,000 live viewers. So mga parokya, ang episode po ng It Showtime ngayon po ay live. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay naka-taped or recorded po. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay, mga kaparokya, bago natin bigay ang total live viewers ng dalawang noontime show ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko at pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So, bali, ang total na nakuha ng It Showtime ay 79,000. 6,000 para po sa kanilang Facebook Live, 16,000 sa TV Network YouTube channel, at 57,000 sa main YouTube channel. Ang Eat Bulaga naman po ay nakakuha ng total na 96,000. 4,000 dito ay kanilang Facebook Live, 20,000 sa TV Network YouTube channel, at 72,000 po para sa kanilang main YouTube channel. So again, ang It Showtime po ay nakakuha ng total na 79,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay nakakuha ng total na 96,000 live viewers. So, yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 12:42 PM at mamaya magbabalik pa po tayo sa ikalawang bahagi ng ating online views update around 2:30 to 2:40 PM. So, mag-ingat po muna tayo mga parokya. Magpapaalam na ako. Thank you and God bless.